Good morning, good afternoon, or good evening to everyone. This is Apo Adman of Templong Antohan ng Luntiangagama, and I am a Reverend and Doctor of Ministry on Indigenous Filipino Healing Arts and Sciences. So, people are asking the validity and legality of our doctorate program. Well, as a church, we are allowed to have our own seminary, and according to our incorporation, we are allowed to bestow religious title. And then what about on becoming a Hilot doctor? So we are making a prophetic intervention and the colonial intervention on the case of Hilot, no? So Hilot is indeed a very spiritual modality, healing modality that our government have taken over, and there was a law that will promote the practice of Hilot. And according to the law, they are required to create short courses, but not only short courses, but also a graduate course and a postgraduate course. It means the Hilot that our government, through the Traditional Alternative Medicine Act, encourages our government, PTAC specifically, to create a curriculum on becoming a Hilot doctor. Not only just a mere practitioner, but to level up, to uplift the status of Hilot on becoming a doctor, to have a graduate, which means a bachelor's course, and then a postgraduate, a master's degree course, and a doctorate course. PTAC has been established, or the law has been established since 1997. And what year is it right now? It's already 2027, and they are still on the part of promoting or polishing the short courses, which TESDA already have polished since 2012, no, and implemented 2008, actually 2008, and then we already have many graduates of short courses that took only 15 days. But it's about time to professionalize, to uplift the image of Manghihilot in our society, not only in the Philippines, but also around the world. And this is the reason why we have created the doctor's degree on ministry doctor degree of ministry on Hilot Binabaylan practice, or Indigenous Filipino Healing Arts and Science. And I take all the responsibility to challenge, or to challenge and to encourage our government to do the same by sitting it down. And I want to share the program that I created to everyone, and then by 2027 I might implement our 4 years degree course on Hilot Binabaylan practice. So watch out for it. So see you soon. Ayan mga kalay, 11:55 na ng umaga at konti na lang ay magiging tanghali na. Gusto ko maintindihan, sabi nga kasi kagabi pala ni Tina, meron daw silang tinatawag na high noon. So 11:55 pa lang, so malapit na magtanghali. At pag high noon daw, ay hindi mo daw makikita ang iyong anino. So susubukan natin at aabangan natin yan since 11:54 na. Katatapos lang din ng client, buti sumakto ang oras natin sa pagka-client natin. Kanina nung naggawa tayo ng announcement, pasensya na kung English yun, but I have to do that in English so that everyone in the world will understand kung ano ang meron. So abangan natin ang high noon mga kalahi. Oras natin ay 5:27 at nandito tayo sa Taco Bell along Ewa Beach, no? Hindi pa tayo nakapagkain sa Taco Bell sa Pilipinas, but dito I think this is the second time that I will eat. Dahil gumala na naman tayo, so merienda, wala sila Darcy. I'm waiting for them, but I already cooked dinner, yung adobo, at may rice na. Tapos na rin ako maglaba, kaya gala-gala. So see you, tingnan natin kung ano yung order, okay? So ayan na mga kalay, ito na ang aking order. Hindi ko alam kung ano to, pero kakainin natin siya. So see you guys. Ayan mga kalay, naglalakad na ulit tayo pabalik ng ating cottage sa Dalon. At nakita ko yung may-ari kasama ng kanyang anak. So sa pantahan, no, hindi naman kasi dahil lang nagtuturo tayo ng Hilot at saka nagbibigay tayo ng Hilot, dapat din ma-analyze din natin o mapagmuni-munihan din natin
yung kahalagahan ng ginagawa natin. So ngayon, dalawang tao ang ating nabigyan ng hilot. Binigyan natin sila ng tawas, and then binigyan natin ng masahe. Sinasabi natin na ang hilot ay hindi masahe lang. So paano natin madidistinguish na ang masahe ay ang hilot ay hindi masahe? So sa nakita ko yung kung paano natin ilapat ang ating mga kamay. It's not just simply a massage na mayroong gliding stroke, pero alam mo, kung makikita nyo sa taas, mayroong dalawang parrot, no? Alam na natin yan dahil kasi nasabi ko na sa inyo na mga ibon dito sa Hawaii palipad-lipad. Magulat kayo kung ang ibon ay lumalakoy, but then kakaibang klaseng mga ibon, no? Mga special types of bird, pero pagdating sa sa Pilipinas, nakakuweba siya or nakahawla siya, no? Ito siguro yung kagandahan sa ibang bansa. Ang mga tao may disiplina, siguro may pagpapahalaga ang pamahalaan sa mga hayop. Sa atin din naman diba? Mahalaga ang hayop sa atin. Kaya nga lang yung ibang hayop ay nasa Kongreso at sa Senado. Ibang klaseng hayop yon, no? But anyway, so anong kaibahan ng hilot sa masahe? So siguro yung paglapat ng ating kamay sa balat ng tao, kung paano natin sila ginagamot, at yung diin, and then at the same time wala siyang focus na direction. Kumbaga, kung anong ininda ng ng tao, yun yung ating tinututukan ng pansin. At siyempre yung panahon na ating ginugugol sa ating pasyente. ito rin yung pansin ko, dahil kasi nga parang hindi na nila kailangan ng paglapat ng kamay minsan sa pakikipag-usap pa lang, sa tawas pa lang, may mga nare-release na, umiiyak na sila, na ilalabas nila yung sama nila, yung galit nila, at nagkakaroon sila ng kakampi, ng kadamay ng taong alam nilang malalapitan na nagmamalasakit sa kanila. Ito siguro yung hilot. But then mga kalahi, focus muna ako sa paglalakad ko, at mamaya ulit kausapin ko kayo to end my vlog. At yun na, babay muna, pagod na ako And we are back again dito sa aking kwarto sa may Cottage 5 sa Dalon, Eva Beach, Honolulu, Hawaii. At yun nga, no, kumain tayo sa, saan ba ang kinainan natin? Taco Bell, no? First time kong kumain. Actually, it's not my first time, second time na dito. Dito pa tayo nakatikim ng Taco Bell sa Hawaii. And usually, katabi siya ng Pizza Hut. At alam ko, dapat malapit sa KFC. KFC dapat ang gusto kong masubukan. Gusto kong malaman ang difference kung ano ang KFC dito sa Hawaii. Kasi sa atin, di ba, unlimited gravy. Pero kasi ang KFC sa Saudi, parang local lang. So, hindi ko alam kung anong difference, kaya gusto kong makakain sana sa KFC dito. But anyways, ito na yung araw natin, so magpapaalam na ako sa inyo. At yun ang na-miss ko, nakalimutan ko, sobrang busy siguro. Nangako ako na papakita ko yung high noon, ano yung kaibahan, pero I think iba na talaga yung oras din dito, dahil kasi yung paglakad ko kaninang mga 5 o'clock ay 6 PM na. Kumbaga talagang diretso yung aking anino. Pero I'm interested to learn. Bukas susubukan kong maging alerto sa oras, sa sikat ng araw, para makita natin yung phenomenon na yun, na sabi daw pag high noon, 12 noon, hindi ko alam kung yun nga ba, wala daw talagang anino na makikita sa sahig, kundi sikat lang talaga ng araw. So by then, ito na lang po muna ngayon. Kung nagustuhan niyo yung aking video, kindly give us thumbs up. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Yun nga po, maraming salamat sa lahat ng subscriber na bago. Mga 2,890. So, 100 plus pa para maging 3,000. But anyway,
Maraming salamat talaga sa lagi niyong pagtutok at pagsuporta sa akin. So hanggang sa muli, itong Apadman ng Templong Anintuhan ng Luntiang Agama. Andito ako sa Honolulu, Hawaii at malapit na tayo magbalik sa Pilipinas.